Payakula pa iyo nga tanan nga kawaray. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre doon din po sa ating mga OFW. Mabuhay po kayo. Doon po sa mga nag-subscribe na sa munti ko pong channel at nag-likes, maraming salamat po sa inyo. At doon naman po sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At madali lang po yun. At wala namang pambayad. Saglit lang po. At kapag napanood nyo na po yung mga video, please po, paki-likes po. Okay? At ngayong hapon po ito ay meron po tayong panonooring mga nakatakot ulit na video. At credit po ito kay Goosebumps. Subscribe po channel niya. At bago po natin magpatuloy sa ating video panonoorin, hayaan ko muna po kayong batiin ng advance Merry Christmas po sa ating lahat. Siyempre dami na po dyan yung mga tiga OFW na nasa ibang bansa. Bagay, kaya nga na OFW nasa ibang bansa. Okay, ulitin ko po, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Okay, tara na po, panoorin na po natin. Let's go. Walking Tall. Isang gabi somewhere in Chile, a terrifying event happened sa isang department store. Ito ay sarado at na-check na din ng mga gwardya ang buong tindahan. Wala nang ibang tao ng mga oras na yun. Ngunit matapos mag-rounds ng security, dito niya naisipang tingnan ng CCTV recordings. And this is what it captured. May napansin po, Nakita niyo may ba yun? naglakad. Tignan Kulay mabuti puti po ang na escalator ano. sa kaliwa. Sa gilid nito makikita mo ang pagdaan ng dark ghostly figure. Kapansin-pansin na ang tangkad nito. Makikita mo na ang katawan nito ay halos kasing taas lang din ng poste sa department store. Sa taas nga ng figura ay tumagos na ang ulo nito sa ceiling. Sabi nga ng gwardya ay sa tagal nila sa trabaho, eto ang unang beses na may na-encounter silang ganito. Nakakatakot po talaga yung yung mga naka-duty na panggabi na gwardiya sa mga mall. Yung malalawak na mall. Tapos ang isang lugar dyan na nakakatakot yung yung doon sa basement. Kasi doon talaga yung magsalita ka lang ang lakas na po ng echo nun. Yung echo pa lang nakakatakot na. Tapos sobrang dilim pa nun. Pwede ka naman po mag-ilaw. Pero siyempre kailangan talaga mailawan yun para kasi nag-roving kayo Kailangan talaga ng ilawan yun. Maliban lang sa flashlight na dala nyo. Pagka nagkaroon ng ilaw, makikita maliwanag na. Siyempre, lahat mapapansin yun Parang nag-aalangan kayong tingnan yung bawat sulok kasi iniisip nyo baka kung anong makita nyo doon. Ganon talaga yun sa sa mga gwardya. Pero hindi naman lahat. Talagang mayroong gwardya talaga na kahit yung mga kasulok-sulukan talagang sinisipat yun. For the safety talaga ng ng mall. Swerte na lang niya kung makakita siya. Ghost Project. Have you seen a ghost as tall as this before? Ikaw na ang bahalang humusga. Voice in the park. Ang susunod na video ay kuha ni Nicole. Ang sabi niya kasama niya ang kanyang mga anak sa park isang araw. Binivideohan lang niya ang mga bata para sa kanilang fun memories habang naglalaro sila sa playground. Ngunit
Ngunit pagpunta nila sa slide, they were unaware na meron na pala silang na-videohan na kakaiba. Ito ang video. Go! Come on! Come on, go! Come on! Come on, honey! I've seen this before in the game. Habang nagpapadulas ang mga bata, malinaw mong maririnig ang boses ng isang matandang babae. Ang sabi nga nito ay, "Help! Help me!" What? Wow! Go! Come on! Go! Klarong-klaro. Klarong-klaro yung sigaw. Help. Tapos help me. Nakailang ulit. Araw-araw pa oh. Parang siguro pa hapon na yan. Sa isang parke. Alam natin sa isang parke talagang hindi nawala ng tao yan. Sa bawat marinig natin na boses o kaya makikita natin ng mga pangyayari o kaya naman lalo lang na dun sa sa hindi natin nakikita, yung parang narinig lang natin, sana po ay maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay, kasi hindi lahat ng narinig natin, nakita natin masasabi nyo may halong kabalagan, lalo na yung mga narinig lang natin, wala tayong nakita. Kasi pwedeng yung narinig mo pwedeng nanggaling lang yung sa mga paligid na mga tao. Kaya hindi natin pwedeng agad sabihin na paranormal activity yun. Kasi pwedeng mga sa tao lang nanggaling yun kasi araw pa eh. Pero hindi ko sinasabing yan, yung peke. Wala tayo sa ganun. Ang sa akin, maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay. Ang nakakapagtaka, habang nasa park sila at nagvi-video, wala silang narinig na kahit anong boses ng mga oras na yun. Ngunit sa video, malinaw mong maririnig to. Kung ganon, kung ano man ang boses na narinig nila sa video ay tanging sa camera lang rumihistro. Meron nga bang kaluluwa sa park na pinuntahan nila na nanghihingi ng tulong sa kanila? Unfortunately, walang location na ibinigay si Nicole, kaya hindi natin masilip ang kasaysayan ng lugar. Pero ano sa tingin nyo? Ito ba ay boses ng patay o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang magpasya. Unknown Man. Nagre-record lang si Isabel kasama ang kanyang anak sa loob ng kanilang bahay nang may mag-videohan siyang hindi niya maipaliwanag. Playful ang videong ginagawa nila at hindi niya inaasahan na magiging nakakatakot pala ang kalalabasan nito. Dahil habang binivideohan niya ang anak niya, mayroon na palang ibang nakisama sa kanila. Panoorin. May tao na paupo dun Ayun Sa likod ng bata, makikita mo ang imahe ng isang lalaki na nakaupo sa lamesa. Hindi niya kilala ang Yan Pwedeng statwa. Pwede rin yung totoong tao. Wala, lahat pwede. Kasi wala naman tayo dun sa real time na pag nangyari yan. Kaya tanging nakakalamlang laman niya yung nandun mismo. Yung actual na makuha ng video yan. Siya lang nakakaalam nun kung totoo ba, tao ba yan o entity. Pero nakakatakot yan kung totoo yan na isang isang elemento. Kasi lalo may bata. Sa atin na medyo may edad na
medyo nakakatakot din. Kaya lang, parang kaya pa natin tanggapin yun. Sa bata, sa murang edad nila na ganong kabata pa yun. Eh, medyo, hindi pa nila alam yung mga ganyan. Pero, siyempre, tatatak sa isip nila yan. Yung unang magiging reaction niya, yun ang importante. Pag natakot, ibig sabihin hindi niya gusto yung nakikita niya. Ngayon, kung baliwala lang naman sa kanya, parang okay lang. Pero kailangan pa rin ng paliwanag ng magulang. Kaya parang relax lang ito sa pag-upo. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari dahil dalawa lang sila ng anak niya ang nasa bahay nang mangyari yun. Matapos noon ay nakausap niya ang kanyang kapitbahay at dito nga naikwento sa kanya ng kapitbahay niya na bago sila lumipat sa bahay nila ay may lalaking nakatira doon noon na nagpakamatay sa kusina. Kung ito ang istorya ng kanilang bahay, maaari nga kayang nakunan niya ang huling sandali ng lalaki bago niya gawin ng mali. Ikaw na ang magpasya. Live stream activities. Isang paranormal investigator na kilala bilang Sana Paranormal ang nagpunta sa King's Mansion o ang former mansion ni Sybil Harris King noong November 4 ngayong taon sa Tarrytown House Estate, New York. Pinaniniwalaan ng mga tao doon na ang mismong mansion na ito ay pinagmumultuhan ni Sybil Harris King at kilala nga ang lugar bilang haunted place. Ang Room 293 nga daw ang pinaka-haunted sa lahat dahil dito makikita mo ang kaluluwa niya. Habang nag-iimbestiga si John sa balcony sa labas ng Room 293, bigla siyang na-interrupt sa kinukwento niya nang may sabihin ang app na ginagamit niya for ghost hunting. Surrounded by major rivers and oceans. Okay, it just said Sybil's at the door. Again. It just said she's at the door again. I guarantee if I go up and what the hell was that in there? Dude, did I just see something by the bathroom? Or was that some weird glare because I'm looking through the pane glass? We need 90K in an hour. Oh, wait. But my friends, we haven't even tried yet. May gumagalaw. We've needed that this entire time. We haven't even tried yet, yo. Ang sabi nga ng app, Sybil's at the door. At paglingon niya sa loob ng kwarto, makikita mo ang shadow figure sa loob ng banyo. Pansin niyo po yun. May maitim na doon na figure sa loob. Ang sabi sa loob doon ng CR daw yata. Nagpakita. Ayun nagmanifesto sa sa salamin. Kitang-kita naman Kaya lang hindi naman natin masabi kung ano 'yan. Pwedeng elemento 'yan. Pwede rin hindi. Mamaya isang pusa lang 'yan o aso. For the context, mag-isa lang si John noong gabi nang mag-imbestiga siya sa Haunted Room 293 at siya lang mismo ang nasa loob ng kwarto ng mga oras na yon. Makikita mo ang anino na nagpabago-bago pa ng pwesto. Matagal din itong nanatili sa lugar na yon at parang aware nga siya sa presence ni John sa balcony. Maya-maya pa ay unti-unti na itong naglaho sa kaliwa hanggang sa hindi mo na nga ito makita. Ang galing ng app na ginamit niya kasi na-detect nito ang mismong lugar ng espiritu nung gabi na yon. So, sa tingin niyo ba ay na-videohan niya talaga ang kaluluwa ni Sybil nung gabi na yon? Is she still roaming in the mansion hanggang ngayon? O ito ay isang elaborate hoax lang? Ikaw na ang humusga.
by a spirit. Ang videong ito ay posted sa account ni Marisa. Siya ay isang content creator na nagpa-post lang ng mga random stuff sa TikTok. Isang beses pinakiusapan niya ang kapatid niya na bantayan muna ang mga alaga niyang aso dahil lalabas siya kasama ang isang kaibigan at girlfriend. Habang nasa restaurant siya, tinawagan siya ng kapatid niya, sumisigaw at takot na takot. Kaya ang ginawa niya ay nagmamadali siyang umuwi pero naihatid muna niya pa uwi ang kasama niya nung gabi na yon. Shoutout po sa lahat. Niya sa bahay, eto ang kanyang nadatnan. Relax! Relax! Fucking kid upstairs, I'm not joking. What do you mean? I was down there with them, you can see my camera, and it was like, I heard it twice. Heard what? I kept laughing. Okay, relax. I really looked back, and I ignored it, then I happened again, and I got up, and started freaking out. You can see that camera. Okay, relax. No, I just left them here at the store. no, there's a kid upstairs laughing. That's why I asked him to go out, Ryan's there. Oh my god, dude. Upstairs? Yeah, the sound was just like a kid, like I hide it twice. Twice. You literally see me look at the thing twice, and I think, and then I thought TV, but it wasn't. Why it's not here? Oh my, dude, I just rushed and left them there. Pagbukas niya ng pinto, makikita mo ang kapatid niyang nakatayo lang malapit sa pinto. Takot na takot at sinasabi niyang may narinig siyang boses ng bata sa taas ng bahay. Ang hindi alam ni Marisa, makakapture din niya ang boses ng bata na tumakot sa kapatid niya. Paglakad niya malapit sa sofa, maririnig mo ang boses ng bata na tumatawa. Tawa ng bata. Hindi lang isang beses niya tong makunan dahil matapos lang ng ilang sandali. Paglapit niya sa hagdan, muling maririnig ang boses. Why it's not here? I hear it. I hear it. Oh my, Is the spirit of a child targeting her sister that night? Dahil sa nangyari, they decided na imbestigahan ang upstairs floor pero wala naman silang nakita. Dito nga napagpasyahan ni Marisa na tignan na din ang attic. Kaya tinape niya ang cellphone sa walis at itinaas sa loob ng attic. At eto ang kanyang nakunan. Here you go. You gonna grab it? Wish my phone didn't wrap up there. No, it's going to get it. Tawa pa, tawa. Pag may nakakita It's kayo a whole dyan, other person to get my kung phone sa out. I'm inyo. telling you right now. So I'm not leaving my phone up there. Like they're charcoal. No, they're just Nang itaas nila ang cellphone sa loob ng attic, makikita mo na ang gray box sa dulo nito at ito ay may salamin sa harap. Nang iikot niya ang cellphone, makikita ang parang mukha ng bata na lumitaw sa salamin. Makikita mo ang mga mata nito pati na din ang hugis ng mukha nito. Ang nakakapagtaka, nang iikot niya muli ang cellphone, Wala na. ang imahe sa salamin ay nawala na. Ang nakita ba nila sa salamin sa loob ng attic ay ang parehong espiritu ng bata na narinig ding rumihistro sa video nung gabing naiwang mag-isa doon ng kapatid niya? Kung ganoon, sino kaya ang bata na ito at bakit ito nagsimulang magparamdam nung nasa bahay ang kapatid ni Marisa? Ito ba ay totoo o gawa-gawa lang? Katulad ng lagi kong sinasabi mga ka-Goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Okay. Medyo nakakatakot yung ano, yung last natin kasi sa attic na yun eh. Hindi naman talaga sadyain ng tao kasi attic nga. Medyo mababang lugar na yun na hindi ka na makatayo dun, gapang na lang. Hindi naman siguro nila napansin yun, yung ano ng bata, yung figure ng bata dun sa may salamin. So tayo na pong bahala husga kung ano yun.
natapos na po ulit ang ating pinapanood ng mga video. Maraming salamat sa panonood ninyo. At panoorin niyo po yung mga iba pang mga video na ina-upload ko. Paki-subscribe na rin po ng ating channel ko at paki-like ng mga video na inyong napapanood dito po sa aking channel. Malaking bagay na po yun. At sana po ay marami pang mag-subscribe. At nang tayo medyo lumagulag naman. Okay. Ulit, maraming salamat sa inyo. At shoutout po sa inyong lahat. Kita po ulit tayo sa mga susunod pang video ng i-upload dito sa aking munting channel sa YouTube. Okay. Advance Merry Christmas ulit. Enjoy your Christmas party. Sana po ay maging masaya kayo. Maraming salamat.